Hello there, Dr. Love. Good evening po. I was on my way home from work late one night when I happened to listen to your show while hailing a cab. I found it amusing and insightful. I never expected that someday I will be somehow involved in your radio show. Call me Joran, 28 years old, from Makati. I work in an auditing firm. I have no idea about your views on gays and same-sex relationships, but I will still share with you my dilemma just the same. I believe that you will help me with this and gain wisdom from your advice. So here it is. Ken and I met through Facebook dating app. He is 2 years younger than me. He works in a BPO company and so focused on his career. He's an HR supervisor and dreams of becoming a manager someday. Just like another couples, we go on dates, eat together, go out of town, and so on. We've been doing these for almost 3 months na rin. While we are enjoying each other's company, something bothers me po, Dr. Love. When I asked him about our relationship status, he said that he was not ready to commit. He'd rather concentrate in his career and life goals than get into a relationship. I'm just really bothered. Why is he not ready to commit when in fact we're just like ordinary couples doing the same things that they do? All I'm asking from him is a label. Ano ba ang status namin? Exclusively dating? In a relationship? Magjowa ba? O baka wala lang? Mahirap po kasi mag-invest ng time, love, attention, and emotions sa isang taong hindi mo alam kung ano ang plano sa iyo o hindi ready na mag-commit sa iyo. Ayoko naman po kasing magbigay at umasa tapos mauuwi lang pala sa lahat. Dr. Love, do I still need to enjoy the moment with him and stick to what we've been doing for the past months and wait for him until he's ready to commit? Or should I simply cut the so-called relationship off and find someone who truly deserves my love? Thank you in advance, Dr. Love. I'm looking forward to your precious advice. God bless you and your show. Joran, Makati City. Sana'y ma-sum up ko sa maikling oras lang ang problema mo. Joran, ito yung panahon ng we celebrate Pride Month. We celebrate it because of ang purpose yata ng Pride Month ay for people to be aware of the lives of quote and unquote third sex people, the gays, the lesbians, the LGBTQIAWXYZ. I call them the alphabet people or alphabet community. Kasi hindi naman natatapos yan hanggang may letter yan, maraming gagawing pangalan yan. And we celebrate Pride with them para maging conscious ang tao at maging aware ang mga Pilipino that these people exist. And they want to be included in our society. Yung inclusivity, kasama sila. Diba? Kaya nga kung natatandaan nyo, yung bagong franchisee or owner ng Miss Universe ay isang gay, ay ang idea niya yung inclusivity. Kaya pumayag siya na isama sa Miss Universe yung mga gays. Yun. Trans women. Ang trans women, ito yung mga nagdadamit babae. Ang transsexual, ito yung mga nagpa-opera na, karamihan sa Thailand, di ba? Yun.
And even mothers, kasama na rin sa Miss Universe. Di ba? Yun. No age limit, kahit 95 years old ka na, pwede pa rin. Ano? Inclusivity, yun ang purpose. At dito man sa atin sa Pilipinas, kailangan natin talagang kilalanin at maging aware sa mga taong they call themselves people, third sex, people who belong to third sex. Aminin ko sa inyo, malayo na po ang naabot ng ating mga kapatid na mga gays, lesbians, LGBTQIA. Malayo na po ang naabot nila. Sila po ay kinikilala na sa ating bansa. Although hindi pa kasing tindi ng pagkilala ng Amerika at ng ibang Western countries kasi ang Pilipino ay very conservative, no? Pero compared to the years of the past, nung kabataan namin, nung mga mid-50s, 1960s, ito yung mga gays nung araw, mga nagtatago ito, hindi pwedeng magdamit babae. Nakadamit lalaki, pero effeminate ang kilos, understood na yon. Pero hindi naman binabastos. Noong mga 1960s, doon sa amin sa Taguig nung araw, pag may Santa Cruzan, ang mga gays, may 5 gays na malalakas ang loob na nagdamit babae na gumawa ng Santa Cruzan. 5 sila. Nagsimula sa 5, bago natapos ang Santa Cruzan, pag-ikot doon sa barangay namin, 2 na lang ang natitira, nadukot na yung 3. Hinubaran yung 3. Ganon nung araw. Ngayon po hindi, talagang, hindi ba nga si Diwata nag-Santa Cruzan din ngayon? Diwata naman. Sana hindi Santa Cruzan yon, sana Flores de Mayo. Kasi may difference yan, ha? Sasamantalahin ko na ito. May difference yan. Flores de Mayo is Flowers of May. Okay. Hindi yan religious activity. Pero kung yan ay ginawa niyong Santa Cruzan at ang pinapel nitong si Diwata ay Santa Elena, maraming magagalit sa iyo, pati ako. Hindi porke bakla ka. Pero hindi dapat kasi ang Santa Elena ay iginagalang na pangalan dahil santa yan. Sa Santa Cruzan, ang inaalala natin, ang kino-commemorate natin is the finding of the true cross by Saint Helena, the mother of Constantine. Ngayon, kung ikaw ay may nakalawit doon sa iyong pagitan ng paa, nagdamit babae ka, at kumilos kang babae, at ipoportray mo si Santa Elena, hindi naman ayos na. Di ba? Sana hindi Santa Cruzan yon, sana Flores de Mayo. Going back to the story of Joron, nabanggit ko lang ito dahil marami na tinatanggap na ang gays, lesbians sa ating society. Alam mo, ang hindi lang tinatanggap ng society natin ngayon, yung ipinagpipilitan ng ibang gays, yung kanilang idea na tanggapin kaagad ng mga Pilipino. It will take quite some time. Hindi po pwedeng kung kailan nyo gusto. Oo. Halimbawa, ang paggamit ng restroom ng babae, may nakasabit sa yung, may nakalawit sa'yo, di lalaki ka pa rin, di ba? Kaya, hindi natin pwedeng ipagpilitan yon. Kahit gusto nyo, hindi tatanggapin ng society, intayin nyo yung panahon. Ngayon, gumawa ng gobyerno natin ng all-gender na restroom. Nakagamit na ako niyan, all-gender na restroom. Kasi ihing-ihi na ako eh. Oh. See? Neutral restroom ang tawag nila. Salamat, Jacob. Now, ang tanong dito, yung inyong relationship. Joran, hindi ko nga, katulad mo, hindi ko rin ma-identify kung kayo ay may relasyon na dalawa nitong si Ken. Kasi baka itong si Ken ay kaibigan ng pagturing sa'yo. Masaya din siya, nakasama ka. Kapag kayo bumibiyahe, nagpupunta kayo sa ibang lugar, he enjoys it. Pag nag-out of town kayo, masaya siya dahil gusto ka niyang kasama. See? Nag-enjoy siya na kasama ka niya. Now, ikaw mismo na may katawan, hindi mo rin alam kung meron nga kayong
relationship. So, mahirap yan. Ito ang dapat nating malaman muna. Alamin mo muna dito kay Ken kung ano ang inyong relasyon. Kayo ba'y magkaibigan lang? Kayo ba ay nagkakaintindihan na magsyota kayo? Di ba? Kasi po pwedeng maging magsyota kayo kung payag naman siya. Di ba? So, nauunawaan ko yung damdamin mo, pero ikaw lamang at saka si Ken ang makapag-identify kung meron kayong relationship. Ang hinahanap po yung label. Actually, yung label, walang kwenta yan. Hindi mahalaga yan. Ang mahalaga yung pakikitungon niya sa'yo. Ano yung inyong relasyon? No? Now, kung ako ang tatanungin mo, kung kayong dalawa ay masaya, kapag kayo ay naglalakbay, you go out of town, masaya kayo, pag namamasyal kayo, bumuo ang mga kwentuhan ninyo, kung saan nakakarating ang mga kwentuhan ninyo, well, then so be it, there's nothing wrong with it. Pero kung ang tatanungin mo ay ako, on the part of morality and spirituality, nagiging sagaba lamang ang same-sex relationship kapag nagiging sexual na kayong dalawa. Kapag nahiga na kayo sa kamang dalawa at ginawa nyo na yung sex, diyan lamang nagkakaroon ng problema sapagkat hindi pinapayagan yan ng simbahan. Okay? Isang malaking kasalanan yan sa simbahan. Now, if you are not a Catholic, then wala na akong sinabi. If you are not a Catholic. Pero kung Katoliko ka, ang pinagbabawal lang ng simbahan, hindi ang pagiging gay. Hindi kasalanan ng pagiging gay. Tinatanggap yan, niyayakap yan ng simbahan. Ang hindi lamang pinapayagan ng simbahan ay ang sexual activities ng dalawang lalaki o dalawang babae. To sum up your problem, Joran, it would be best para malaman mo, dahil yun lamang si Ken ang makasasagot kung meron kayong, kung ano ang inyong status. Kung kayo exclusively dating, in a relationship, magjowa ba kayo o wala lang, o baka magkaibigan lang kayo. Kasi, sang-ayon sa'yo, iba ang pananaw, iba ang mga pangarap ni Ken at gusto niyang mag-focus muna dun sa kanyang mga pangarap. If that's the case, magiging malinaw sa iyo ang status mo. Kung wala kayong relasyon at gusto mong magkaroon ng karelasyon, well then, I think it's about time you look for someone who will understand your needs. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.